Magsimula tayo sa isang sitwasyon na baka pamilyar sa'yo. Nasa gitna ka ng isang malaking problema sa trabaho, sa team mo, sa buhay, at lahat ng leadership books na nabasa mo, lahat ng seminars parang biglang Walang saysay. nawawalang ng kwenta. No? Yat. Oo, kasi lahat yon para sa panahon ng kapayapaan. Paano kung yung totoong pagsubok at yung, alam mo yun, yung totoong paghubog sa isang leader ay nangyayari pala kapag bagsak na ang lahat? Kapag nasa gitna ka na ng bagyo, Exactly. Ito yung central na tanong na sinasagot ng librong hinimay namin para sa'yo, ang Leading Through the Storm, How Leaders Survive and Thrive in Chaos ni Chris R. Velasquez. Isa itong napakagandang guide na pinagsasama yung mga aral mula sa Biblia at yung mga modernong pag-aaral sa psychology ng pamumuno. Ang gagawin natin ay kumbaga i-challenge yung pinaka-foundation ng pagtingin mo sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lakas ng isang leader. Ah, okay. Titignan natin kung bakit yung lumang imahe ng superhero leader na hindi natitinag ay hindi na gumagana. At kung paano yung mga pinakamatitinding krisis sa buhay mo ay baka yun pala mismo ang kailangan mo para lumago. Okay, game. Simulan natin sa unang ideya na sa totoo lang, nung nabasa ko, medyo tinamaan ako. Ito yung konsepto ng the myth of the unbreakable leader. Kasi di ba ito yung image na gusto nating i-project. Oo naman. Na kaya natin lahat, na hindi tayo apektado, na parang bato tayo. Pero sabi ng libro, yan daw yung unang-unang kailangan nating basagin. Totoo yan. Kasi yung aklat, bumabalik siya sa mga original models of leadership sa Biblia. At ang nakakagulat, hindi sila unbreakable. In fact, kabaliktaran. Paano? Si Moses, na namuno sa milyon-milyong tao, umamin sa harap ng Diyos, hindi ako mahusay magsalita o tala ko. Si Gideon, na piniling maging isang mandirigma, ang sabi niya, paano ko ililigtas ang Israel? Ang angkan ko ang ginakamahina. Wow! At yung pinakamatindi para sa akin ay si Apostol Pablo, na sumulat sa isang letter at inamin niyang na wala na kami ng pag-asa sa buhay. Can you imagine a leader today admitting that to their team? Grabe no? Kung isang CEO yung magsabi niyan, baka bumagsak yung stock market. So anong punto ng libro? Na okay lang maging mahina o may mas malalim pa dyan? Merong mas malalim. Dito ipinapakilala ng aklat ang konsepto ng biblical surrender. Sinasabi niya na yung mga moments of confessed weakness, yung pag-amin na hindi ko kaya, ay hindi pala kahinaan. So ano yon? Ang tawag niya dito ay mga portal para makapasok ang banal na lakas. Ang tunay na katatagan ayon sa libro ay hindi yung pagtangging masira. Ito ay yung kahandaang yumuko. Ah, parang kawayan. Yon, isipin mo yung kawayan. Hindi ito nababali sa gitna ng bagyo kasi yumuyuko ito. Ang punong matigas, yun ang nababali. I like that analogy. Ang punong matigas, yun ang nababali. At ang pinaka-perfect example na binigay ay si Jesus sa Gethsemane. Sa pinakamatinding pressure ng buhay niya, ang lakas niya ay hindi nanggaling sa pagmamatigas, nanggaling ito sa pagsuko. Sa pagsuko. Oh, yung panalangin niya na hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang masunod. Yun yung biblical surrender. Para mas madaling maintindihan, isipin mo yung pag-aaral lumangoy. Sa una, yung instinct mo ay magpanik, kumampay ng husto, na siyang nagpapalubog sa iyo. Tama. Ang tunay na pagkatuto ay dumarating kapag nagre-relax ka, sumuko, at nagtiwalang palulutangin ka ng tubig. Ganon din daw sa leadership. Yung totoong lakas ay nagmumula sa pagtitiwala sa isang bagay na mas malaki sa iyo, sa halip na umasa lang sa sarili mong pagkampay. Okay, gets ko. So yung unang step para maging matatag ay aminin na hindi ka talaga matatag on your own. Parang paradox. Parang ganon nga. Okay, so kung yung kahinaan pala pwedeng maging portal, ano naman yung role ng mismong krisis? Kasi madalas, ang tingin natin dyan, hadlang. Isang bagay na kailangang lagpasan para makabalik sa normal. Pero iba ang sinasabi ng libro. Ibang-iba. At ito yung isa sa pinakamakapangyarihang ideya sa aklat. Para sa akin, ang krisis, ang unos, yung mga panahon na parang nasa disyerto ka, hindi yan hadlang sa iyong pagiging leader. So, ano siya? Ito mismo yung classroom mo. Ginagamit ng may akda ang konseptong wilderness as the training ground.
Hindi ito parusa, kundi paghahanda. Pwede mo bang bigyan ng example yan para mas maging konkreto? Sige, kunin natin si Joseph. Bago siya naging pangalawang pinakamakapangyarihan sa Ehipto, saan muna siya dumaan? Sa balon, tapos naging alipin, tapos nakulong. Exactly. Sinasabi ng libro, hindi aksidente yung mga yon. Sa pagiging alipin sa bahay ni Potiphar, natutunan niya ang household management. Sa bilangguan, kung saan siya ang namamahala sa ibang mga preso, natutunan niya ang administration at people skills. Ah, oo nga no? Yung wilderness niya, yung kulungan, yun pala ang university niya for leadership. Ganon din kay Moses sa Midian. For 40 years, natuto siyang maging pastol, isang skill na kailangan niya para pamunuan ng Israel. Yung mga banal na silid-aralan na ito ay idinisenyo para hubugin sila. So kung ikaw ay isang leader ngayon, napiling mo nasa wilderness ka, yung project na palpak, yung team na ang hirap i-manage, yung kumpanyang nalulugi, sinasabi ng libro na baka hindi ka mahina, baka nasa training ka lang. Precisely. At dito na natin i-connect yung dalawang konsepto. Para makita mo yung wilderness bilang training ground at hindi bilang parusa, kailangan mo yung una nating pinag-usapan. Yung biblical surrender? Oo. Dito pumapasok yung konsepto ng spiritual grounding. Ito yung angkla mo. Inihahalin tulad ito ng aklat sa isang kapitan ng barko. May dalawang klase ng kapitan. Okay. Yung isa, nagna-navigate based sa nakikita niya, sa alon, sa hangin, sa sarili niyang kutob. Yung pangalawa, nagna-navigate gamit ang isang kompas na laging nakaturo sa north, kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Gets ko. Sa kalmadong dagat, baka pareho lang sila ng resulta. Pero kapag dumating ang unos, yung umaasa lang sa kutob, maliligaw. Yung may kompas, makakarating sa destinasyon. At yung compass, yun yung spiritual grounding. Oo, sabi pa nga sa aklat, ang pinakadakilang sandata ng isang leader ay hindi yung talino niya, yung MBA niya o yung karisma niya. Ito ay ang nagpapatatag na katotohanan ng presensya ng Diyos. Iyon yung kompas na hindi nagbabago kahit pa nagbabago ang lahat sa paligid mo. Ito yung nagbibigay sa iyo ng kakayahan na manatiling almado at makakita ng malinaw sa gitna ng kaguluhan. Yun mismo. Paano to nagiging practical? Great question. At sinasagot yan ng libro sa pamamagitan ng paglatag ng 3 praktikal na haligi. Mga haligi ng pamumuno sa gitna ng krisis. At lahat to dumadaloy mula sa spiritual grounding na pinag-usapan natin. Sige, isa-isahin natin. Ano yung una? Yung una ay emotional intelligence. Pero hindi sa paraang iniisip ng marami na isang corporate buzzword lang. Tinatawag ito ng libro na isang Christ-like discipline. Christ-like discipline. Oo, ang modelo si Jesus. Hindi siya yung stoic, walang emosyon na leader. Umiyak siya nang mamatay si Lazarus. Kinilala niya yung takot ng mga disipulo niya sa bangka. Bakit kayo natatakot? Hindi niya sinabing huwag kayong matakot. Kinilala niya muna. Yung validation muna. Nagbigay siya ng espasyo para sa kahinaan. Alam mo, malaking bagay yan. Kasi bilang leader, di ba, ang pressure sa iyo ay dapat laging may sagot ka. Dapat, okay, here's the 3-point plan. Paano mo ibabalance yung pagiging present sa emotions ng tao at yung pangangailangang magbigay ng direksyon? Ayon sa libro, sa panahon ng matinding krisis, mas kailangan ng mga tao ang presensya mo kesa sa mga perpektong sagot mo. Presensya. Oo, yung simpleng pag-upo kasama sila, pakikinig sa kanilang mga takot at pagsasabing nandito ako, sabay nating haharapin to, ay mas makapangyarihan kesa sa isang plano na hindi naman sigurado. Yung emotional connection ang nagiging pundasyon para sa kahit anong plano na gagawin ninyo. Presence before answers. Presence before answers. I like that. Okay, ano yung pangalawang haligi? Ang pangalawa ay adaptability o kakayahang umangkop. At dito, si Apostol Pablo ang masterclass. Si Pablo, bakit? Isipin mo na lang yung range niya. Nakikipag-debate siya sa mga pilosopo at scholar sa Athens gamit ang kanilang sariling panitikan. Nakikipag-usap siya sa mga gumagawa ng telda sa Corinth sa level nila. Kinakausap niya ang mga gwardyana ng kulungan sa Philippi. So hindi one size fits all yung approach niya. Hindi. Hindi nagbago yung core message niya, pero yung strategy at approach niya sobrang flexible.
Teka, di ba yung pagiging adaptable ni Paul, minsan tinitingnan yan as being inconsistent or even manipulative, parang people pleaser? Saan yung linya between adapting your style and compromising your core message? Magandang punto yan. Nililinaw ng aklat na ang adaptability ay hindi pagsuko ng prinsipyo. Ito ay pagsasaayos ng pamamaraan para maiparating ang prinsipyo, Ah, okay. para maintindihan nila yung mensahe. Sabi sa libro, ang mga unos ay laging humihingi ng inobasyon. Makes sense. Ang pananatiling matigas sa lumang paraan, kasi ganito kami dati, ay hindi katatagan. Ang tawag doon ay rigidity. At ang rigidity, tulad ng matigas na puno, ay nababali. Okay, at yung pangatlo, ito yata yung paborito kong parte ng libro. Yung idea ng human-centered decision-making. Oo, at ang analogy na ginamit dito ay napakaganda. Maging isang pastor, hindi isang CEO. Anong ibig sabihin yan? Kasi sa business world, ang pagiging pastor parang ang bagal, parang inefficient. 'Di ba ang CEO dapat decisive, focus sa bottom line? Diyan nga, binabangga ng libro yung modernong corporate thinking. Ang mabuting pastol, ayon sa talinghaga ni Jesus, ay handang iwanan yung siyam na tupa para lang hanapin yung isang nawawala. Yung isa lang. Oo, sa konteksto ng leadership, ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mas mahalaga ang dignidad at kapakanan ng isang tao kaysa sa efficiency ng buong sistema. Mas mahalaga ang pakikinig sa isang empleyado bago ka gumawa ng desisyon na aapekto sa kanya. Pero paano kung kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon? For example, mag-lay off ng tao para maligtas ang buong kumpanya. Isn't that a conflict with leaving the 99 for the one? Hindi siya conflict, kundi pagbabago ng proseso. Ang CEO-minded leader ay titingin sa spreadsheet at sasabihin, we need to cut 10%. Okay, numbers game. Yes. Ang pastor-minded leader, kahit kailangan niyang gawin yung mahirap na desisyon, ay gagawin ito sa paraang pinapanatili ang dignidad ng bawat tao. Kakausapin sila, ipapaliwanag ang sitwasyon, tutulungan sila sa kanilang transisyon. Yung paano ka magdesisyon ay kasing halaga o baka mas mahalaga pa kesa sa ano ang desisyon mo. So yung puso ng desisyon ay para sa tao, hindi para lang sa numero? Yun. At mahalagang tandaan mo na itong tatlong ito, emotional intelligence, adaptability at human-centered leadership ay hindi isang checklist na, okay, nagawa ko na to. Magkakaugnay sila. Oo, magkakaugnay. Hindi ka maaaring maging tunay na adaptable kung wala kang emotional intelligence para basahin ang sitwasyon. Hindi ka maaaring maging human-centered kung hindi ka adaptable sa pangangailangan ng bawat tao. At lahat sila bumabalik at dumadaloy mula sa pundasyon. Yung spiritual grounding and yung surrender. Exactly. Isang buong sistema ito ng pagiging leader. So, after all this, yung pagbabago ng pananaw sa kahinaan, yung pagtingin sa krisis bilang classroom, at yung pagsasabuhay ng tatlong haliging ito, saan ito lahat pupunta? Ano yung resulta nito para sa isang leader? Dito na ipinapakita ng aklat ang buong proseso bilang isang journey framework. Ang pamumuno, lalo na sa gitna ng unos, ay hindi isang posisyon na hinahawakan mo. Isa itong espiritual na paglalakbay. Isang pagbabago. Oo. Isang pagbabago mula sa kalituhan patungo sa kalinawan, mula sa pagkapagod o burnout patungo sa pagkakaroon ng mas malalim na layunin. Parang yung mga kwento sa Biblia. Eksakto. Binibigyan niya ng example yung paglalakbay ni Joshua. Mula sa takot na pamunuan ng Israel pagkatapos ni Moses, patungo sa pananampalataya na kaya niyang sakupin ang Promised Land. Wow! O yung paglalakbay ni Peter, mula sa pagiging basag-basag at puno ng guilt dahil sa pagtatwa kay Kristo, patungo sa pagiging bato o haligi ng unang simbahan. Yung krisis niya, yung pagkakamali niya, yun ang naging pundasyon ng bago niyang lakas. At ito na siguro ang pinakasentrong mensahe ng libro para sa'yo, na nakikinig. Oo. At ito yun, ang layunin mo bilang leader ay hindi mo matutuklasan sa panahon ng kaginawaan. Ito ay inihahayag sa gitna ng mga unos. Sa gitna ng bagyo. Kapag binitawan mo na yung ilusyon na kontrolado mo ang lahat, kapag tinanggap mo yung limitasyon mo at sumandal ka sa mas mataas na kapangyarihan, doon ka nagkakaroon ng tunay na pananaw.
Doon lumilinaw ang lahat. Yung bagyo ay hindi para sirain ka. Yung bagyo ay para linawin kung sino ka at para saan ka. Ito yung transformasyon. Oo, ito yung transformasyon na ipinapangako ng aklat. Hindi lang para malagpasan ng bagyo, kundi para maging mas mahusay, mas buo at mas may pusong leader dahil dito. Wow! Okay, bilang paglalagom, kung may 3 bagay na dapat mong tandaan mula sa librong Leading Through the Storm, ito yon. Una, yung tunay na lakas ng isang leader ay hindi sa pagiging hindi matitinag, kundi sa pagiging nakaangkla. Sa pag-amin ng kahinaan para pumasok ang tunay na lakas. Tama. Pangalawa, Pangalawa, yung mga krisis, yung mga bagyo sa buhay mo, huwag mong tingnan bilang hadlang. Tingnan mo ito bilang iyong personal na training ground. May inihahanda para sa iyo sa gitna niyan. at panghuli, yung leadership na tunay na nagiiwan ng marka ay isang sistema na pinagsasama ang spiritual na pundasyon, ang emosyonal na koneksyon, ang mental na flexibility at isang pusong laging nakatuon sa kapwa. Hindi ito checklist, kundi isang paraan ng pamumuhay. At iiwan namin sa iyo ang isang malalim na kaisipan mula sa aklat para pangnilayan. Ang mga lider na ating hinahangaan sa kasaysayan, sa Biblia man o sa modernong panahon, ay hindi yung mga perpektong nakaiwas sa lahat ng problema. Hindi yung mga madali ang buhay. Hindi, sila yung mga lider na hinarap ang unos at hinayaan ang unos na baguhin sila para sa mas mabuti. Sabi sa aklat, ang bagyong kinakaharap mo ngayon ay hindi hadlang sa iyong pagiging leader. Ito ang mismong naghahanda sa iyo. Ito ang naglalabas kung sino ka talaga. Kaya ang tanong para sa'yo, Oo, kung may bagyo sa iyong pamumuno ngayon, anong pagbabago sa iyong karakter, sa iyong pananaw, o sa iyong relasyon sa Diyos at sa iba, ang posibleng hinuhubog nito sa iyo na hindi mo kailanman matututunan sa panahon ng katahimikan.